everyone, ito po yung mga libro na nagawa ko na nasa Amazon na po. 5 lang po sila. And I started with this. Ito po, What is it in English Part 1? Ito po yung pinakauna na naisipan kong gawin ay para po to sa mga Japanese na mahilig pong mag-English. Yung pong magagaling po bang magsulat ng English or matataas ang score nila sa test nila sa English pero nahihirapan po sila magsalita ng English. So I decided to write this para po sa kanila. Pero you can read this too. You can practice your English here kasi may mga questions naman po after each dialogue. So, eto po yun. Ang start po niya, like this. Start po niya ay Japanese dialogue na ito try po ng mga readers na i-translate nila sa English. Ngayon, if they don't have any idea, medyo nahihirapan sila, pwede naman po silang sumilip sa next page po. Pwede po silang sumilip sa next page po. Ito po yung model answers. Hindi naman po exactly na yan na talaga yung answer sa English kasi there are many ways kung paano niyo po i-translate, diba, ang kahit na anong lengguwahe. So, that doesn't mean na ito na talaga yung yan na yun yung English niya. No. There are many ways. So, ito po yun. So, aside from that, kahit po, English lang po, kung gusto nyo, meron pong mga comprehension questions dito kung naintindihan nyo po yung dialogue na yun. So, makapag-practice din po kayo ng English. But actually, sa mga Japanese ko po ito sinulat. So, if you have friends na mga Japanese na mahilig sa English, paki-recommend naman to sa kanila. Okay? And also, this one, gumawa rin po ako ng part 2. So, I already have part 1 and part 2. May part 3 po, hindi pa po tapos. And it's a different pattern, it's a different style. Pero itong 1 and 2 talaga magkadikit sila. And this is more improved. Mas improved po ito kasi may trivia pa po ito. And both po ay 100 topics po ang laman. So, 100 different dialogues po ang makikita nyo dito na talagang yung everyday English po na magagamit po talaga ng mga Japanese nyo, ng lahat po. Ito po yun. What is it in English? Part 1 and Part 2. This one, as you can see sa title, there is no question mark, right? So, this is just a title and it depends po sa style ng author. And this is my style. Depende po kung gusto niyo lagyan ng question mark or not. Pero kung talaga pong isipin niyo yung grammar, may question mark po siya. Yan po ang style ko. There's no question mark here. Although, kahit na may nagsalita sa akin, I can put the question mark there anytime. Pwede ko pong i-edit. But no, this is my style. What is it in English? For the title, okay? Pero yung talagang nasa loob niya, dapat may question mark yan. So, eto po yon yung una kong ginawang what is it in English? Nadagdagan po ng what is it in English part 2. And may part 3 pa po. Sana abangan nyo. And please, meron po ito sa Amazon. Pakitingnan po sa Amazon. At saka po, sa Amazon po kasi may free reading po doon. I-try nyo po. Silipin nyo naman po. Tapos, susunod po, gumawa po ako. This is like a workbook. So, I tried naman po yung novel, romance novel. So, ang kasunod ko pong libro na ginawa ay Men. Men po. Different kinds of men. Actually, yung loob po nito, ang loob po nito ay 19 stories of men. So, dun sa 19 stories na yun, baka makita niyo ang sarili niyo kung alin doon. Baka makita niyo yung ex niyo na nandito. Makaka-relate kayo. I assure you, makaka-relate kayo. So, yung mahilig magbasa ng pocketbooks, especially romance. Actually, this is not. May happy ending din dito. But mostly, yung pong mga heartbroken, mostly yung breakup, yung separation and all that, andito po. So, meron pong free reading sa Amazon. Paki-check nyo po if may time kayo. Thank you. Ang susunod ko pong libro ay none other than ito po. Ito po ang kasunod. Neon Dreams in Japan, The Japayuki Story po. Pero, alam niyo naman po sa atin, makinig lang ang Japayuki, alam mo naman, grabe ng kasama or whatever. Alam niyo naman yung mga judgmental dyan. So, dito nila maintindihan. Yung iba naman na nagtrabaho sa Japan, you can relate. Yung iba makaka-relate dito. At saka, gusto kong basahin ito ng mga hindi pa alam kung ano talaga yung
ginawa or nangyayari sa mga Japayuki before. Actually, hindi po masama ang salitang Japayuki nung pinakauna po. Kasi ang ibig po sabihin ng Japayuki, yung mga pumunta sa Japan. Mga babaeng pumunta sa Japan para magtrabaho. Yun po yun, mga dakila po. Hanggang ngayon, mga dakila po, lahat po ng OFWs ay mga dakila. Kaya maganda po itong story na to dahil ang iba makaka-relate, ang iba ay maintindihan po at mawawala ang pagiging judgmental ng iba. So, dahil it's about Japan, yung ibang friends ko gusto nilang malaman kung ano to. Kasi in English kasi po ito. Meron din po itong free reading sa Amazon. Pakitingnan po. And, syempre digital po. Kasi yung free reading sa cellphone nyo, pwede nyo pong basahin yon. So, dahil po na isang Japanese na nagsabi na wala bang Japanese, gusto niyang maintindihan talaga itong librong ito. So, gumawa po ako ng Japanese version. Pero look ha, ang kapal po ng Japanese version. Medyo mahirap din po na i-translate ko ito po lahat. Kasi 300 plus pages po. Tapos po, ano po kasi, I used AI here, pero pina-double check ko man. So maybe, I hope it's 90% okay po yung Japanese niya. So maganda po ito para sa mga Japanese, para maunawaan nila ang mga Japayuki at saka malaman nila kung ano po ang nangyayari sa mga nagtrabaho sa Japan before. So, eto po yun, maganda rin pong pangregalo or kung meron kayong gustong Japanese na gustong maintindihan kung ano ito, kung ano yung mga nangyayari sa mga Japayuki. Hindi naman lahat kasi story lang po ito ng 3 Japayukis. So, eto po yun. Iba-ibang stories po nila, love story. So, 5 po ito na I'm so happy na natapos ko po at you can buy it sa Amazon. At saka meron pa po akong kasunod na What Is It in English Part 3, hindi ko pa po tapos. Meron pa po akong isang children's book na hindi pa rin po tapos. And The Diary, meron pa akong isa pang tinatapos na novel pero hindi po matapos-tapos. So, eto po yung mga libro ko. Sana tingnan nyo naman po. And thank you. God bless you all.